wala pa, hindi pa nakukulong Hmm. yung mga yun, 'no? So yung sarili nilang timeline gawin nila at, hindi lang mga contractors, mga senador at saka kongresista, 'no? Ikalawa, itong ICI nila, linawin nila ano ba talaga ito, Hmm. 'no? Ang sabi ni Ombudsman, Boyeng Remulla, 1 to 2 months na lang ay ifo-fold out na 'yan. Anong ibig sabihin nun? Ngayon lang lumabas yung budget na 40 million, 'no? Tapos paalis na yung isa pang, member ng ICI, 'no? Tapos yung mga umalis ay, mga icons, like Yeah. Mayor Magalong and, Babe Singson. So, ang natira yung, naglabas ng placard na "What the world needs now is Is love." is 'No? love. So Yeah. So Baka damihan nila. oo, 'no? Tapos, itong, bills, gawin na nila, i-certify na Pero nila. nag-auction sila, 'di ba? In-auction nila yung mga kotse ng mga Lamborghini, yung mga gusto nating Oo, kotse yung na BOC, ng customs, 'no? So marami pang puwedeng gawin Oh, yun pala kung eh. yung, all of government approach, 'no? Pero where's the beef? 'No, yun ang hinahanap ng mga tao, 'no? Where are the big fish? Tapos itong, strengthening ng ICI through, 2 bills. Halimbawa, yung kay Leila de Lima para magkaroon ng IPIN, itong investigation body na ito para magkaroon ng, subpoena powers, 'no? Nasaan na 'yan? Priority bill pero nasaan na siya? Sana i-certify mo na lang as urgent itong mga bills na ito, 'no? Tapos itong nakikita nating mga insertions ng leadership ng Ayan na naman House, tayo, 'no? yeah. Puwedeng on their own, tanggalin na nila, 'di ba? Tanggalin na nila, sila na mag-set ng example. Madali namang gawin 'yun, eh. Madali namang gawin 'yun at mukha namang hindi sila naghihirap, Tapos 'di na ba? election, 'di ba? Oo, hindi Tapos na naman rin sila election, oo, no? Hindi na election year next ngayon year. ang kinakaharap nila is a reenacted budget. Which will Ah. reflect badly on them. That means they're okay with the worst budget ever, parang Yes, gano'n. hindi lang magre-reflect badly sa kanila. Magkakaroon ng dagdag na problema yung economy, Yeah. 'di ba? Dahil yung mga new projects hindi funded. So, pangit na nga yung economy, 'no? In crisis na nga yung political system tapos Right. magkakaroon ka pa ng reenacted budget, lalo kang delikado, Hindi 'no? So hmm, yung mga sinasabi mo low hanging fruits ay puwedeng gawin, eh. puwede pa rin eh, yeah. Puwedeng gawin, eh, Right. 'no? It's just political will, leadership, 'no? At saka a bit of conscience. Kahit a bit lang. Curb your Oo, greed, curb your oo, greed, 'di oo. ba? Curb your greed. Kaunting decency lang. Kaunti lang, hindi naman marami, Oo. 'no? Hindi naman marami, just kaunti lang, 'no? I mean, I can see that. I mean, it Mm. has done wonders for content decent. Oo. Sir Ronald, no, I mean, going back to this, ang problema kasi doon sa Bicam nakita ko is, naging zarzuela, nagka-grandstanding, nagmamagaling, nagmamaganda. It doesn't look like it's done Meron by pa nga adults. senador, 'no? Senator Amy Marcos, tinatanong ba't ang laki ng budget ng DepEd? Hindi naman sa BICAM pinag-uusapan 'yun, dapat sa committee, Correct. 'no? Eh, Ba't yun yung ba't sinasabi do'n mo, niya epal eh. oo, nag-e-epal, 'di ba? Palaing, as we say in Ilocano, palaing. Oo. So, yung mga gano'n ba, wag mo lang Right. gamitin yung BICAM dahil siyempre dahil open na siya, transparent, ang daming nag-e-epal. Yeah. Ang daming naga-grandstanding na hindi naman kailangan, 'no? Tapos ang daming break na mahahaba, 'no? Ba't mo pa ginawang ba't mo pa ginawang open at saka transparent? Ang dami naman pala mga break na hindi mo alam pinag-uusapan. Doon Parang pala ICI. yun pala yung totoong meetings. Parang yung sa break. ICI, halos karamihan ng investigation nila ay Executive. executive session, Ay, oo. no? Ito naman mga to, di ba? Oo. Parang yun, Sir Ronald, multifaceted communication, stratified, ang dating na, Sir Ronald. Ang tingin naman sa atin, sobrang idiots. Ayan. Hindi naman tayo ganun katalino, Hindi naman. pero hindi naman oo. tayo ganun ka-idiots. Oo, No? wala pa naman tayo Masters of Law para makapag-comment. Walang doctorate. Para maging SMNI analyst or money gallery. But going back to this, dun sa Bicam issue, like, okay, let's go to Vince Tizon. Yes, there's a leaky bucket, obviously. You don't want to put a lot of water in a leaky bucket. Ibig sabihin, yung DPWH, ang daming scandal, ang daming corruption, ang daming mga scalawags. You don't want to give them too much budget. But if you also don't give budget to DPWH, one of our biggest department, magko-contract yung economy kasi yung government spending, yung G doon sa GDP, ay napakalaki yung government spending. If walang mangyari dyan, you will lose trillions in foregone productivity. Yes. Lalala itong GDP growth rate slowdown natin eh. So how do you balance that?
Yes, tama ka dahil mahalaga na ipagpatuloy itong paglilinis ng ating mga burokrasya, especially itong second biggest department, yung DPWH. Pero dapat din maunawaan natin na yung ating economy ay umaandar primarily Exactly. dahil sa remittances ng ating OFW at saka dahil sa government spending. Yeah. Which creates multiplier effect. Just to explain to Yes, people, consumption, macroeconomics etc. yan. Yeah, So yeah, kung yeah. gagastos ang gobyerno ng isang proyekto, yung bayad nila dun sa isang trabahador or contractor, gagastos din ng Yes, contractor. yes. Tapos yung pera na yun, gagastos na ulit. So magkakaroon ng multiplier effect yan. Di ba? Sabi nga nung isang cabinet secretary na kausap ko, 800 billion yung nakatenga. Yung hindi wow. gumagalaw. No? That's a lot. 800 billion. No? So that's Malaki yun. potentially up to 1.6 trillion for gun if you put a multiplier effect of 1.5 to 2, di ba? Which is what I've seen in Lalo other na countries. So, if your economy is not in the best of shape. it is not. Ah, 4% lowest in 11 years. Ang laki ng tama niyan. No? Kaya, yes, kailangan busisiin maigi itong mga budget ng mga departamento, especially ng DPWH. Pero, kinakailangan na rin maglabas ng pera. No? Pagkatapos malinis. No? ASAP. Dahil marami mga projects ang nabibitin. Tama naman yun na mas gawing precise yung paggastos ng mga materyales. Diba? Pero dapat gawin yan ASAP. ASAP, yeah. Dahil nga doon sa sitwasyon ng iyong economy. Exactly. Exactly. At you don't have to reinvent the wheel eh. Malinaw naman kung ano yung mga problema. Malinaw naman kung saan yung mga bara. At nagbago ka na ng mga tao. So pabilisin mo na. Pabilisin mo na. No? Calling on Secretary Vince Dizon. No? Di ba, bata mo yan? Usek mo yan dati? That was a lifetime ago. Ay, sure. That was a lifetime ago. Parang a lifetime ago, kilala rin kita as a junior staff sa isang NGO na tahimik na tahimik. Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo. Hindi, Sir Ronald. Hindi ako tahimik. Hindi mo lang kami pinapansin. Tapos nung medyo sumikat ako, ikaw naman hindi ko pinapansin. Correct. Tapos ngayon. Hindi na kita ma-reach. Tapos ngayon, nagbubulyan na lang tayong dalawa. But, Sir Ronald, going back to you, isn't the better metaphor here is yung parang umaandar yung kotse mo, pero inayos mo pa rin yung tire. Parang basically ganun. Like, you spend while you're cleaning up the PWH, firing yung mga scalawags, yung mga district engineer na mga, alam mo naman, yung mga Bulacan Boy style, yung mga ganun. You have to do double time, Ako, basically. hindi pa nga ganun ang analogy ko eh. Ano analogy mo? Analogy ko Kinakabahan ako eh. ay lumilipad ka sa isang eroplano. Ayun din. Habang inaayos mo yung Yung wings and all. yung engine, etc. Habang lumilipad ka. Pag hindi mo naayos, magka-crash landing ka. At least yung kotse, pag hindi mo naayos, Ayaw nga, titigil lang. Tama. Ito, pag hindi mo naayos, magka-crash. So, di ba may backup engine yung airplanes, di ba? Oo. So it makes sense. Technically speaking, engineer ka rin pala sa Ronald. Ganda ng mga analogies natin. Oo. I mean, guys, I wanted to talk about Formula 1 pero baka sabihin nila elitista ako masyado. But Sir Ronald, so going back to this, is BBM really in a position, does he have the political capital to even pressure the Congress and the Senate to come clean on the anti-dynasty bill, on the ICE? Kasi papunta na daw sa lame duck years or heavily weakened na siya dahil yung approval rating niya is low. You know how the power of the president in the Philippine system. How powerful is the Filipino president, even in his final years? From your experience with Pinoy, for instance, President Pinoy, God bless his soul. Well, yes and no. Yes, ay humihina siya. Dahil yung past 3 years, ang dami niyang mga problema na hindi na resolve. Nawasak nga unit team. Nagkaroon ng major scandal sa budget, sa usapin ng corruption, sa sarili niyang gobyerno. Ang daming natanggal. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President at saka Speaker na natanggal almost at the same time. Yeah. Dalawang executive secretary natanggal, isang budget secretary. Tapos umaabot na sa kanyang doorstep itong sarili niyang nilunsad na mahiya ka namang campaign. Right. So talagang tapos yung approval rating niya ay record low. So kailangan talaga na mag-scale up siya. Pero the powers of the presidency is huge in our political system. Yeah. Kung hahawakan niya yung the bull by its horns, marami pa siyang pwedeng gawin. Marami pa siyang pwedeng gawin. Dapat hindi lang siya chill katulad mo. Ikaw chill ka lang eh. So, kailangan talaga ay tignan niya ito as a crisis.
At sa crisis, kinakailangan ng leadership. No, more than at any other time. At yung leadership, kailangan gamitin mo para yung gobyerno mo ay mag-level up. Halimbawa, mag-cabinet revamp ka na. Tagal nang overdue niyan eh. Ang dami mga tulog na kwan dyan eh, ng mga cabinet secretary. Paltan mo na. Yung mga cabinet secretary na hindi nagle-level up, hindi ka dinedepensahan, at hindi nagde-deliver But ng who would goods. join at this point? I mean, patapos ng admin, not very popular. You're, Ibang si Ronald Llamas pa, papasok sa... ibang usapin yun. No? Pero tingin ko marami pa Do naman you think dyan. there are people are willing to Yeah, help? with 120 million population, tingin ko meron naman May dyan mahanap mga, ka naman. meron naman dyan mga chaotic na ang tingin ay we have to save the system. No? Yeah. Oh, marami naman dyan mga siraulo na willing to sacrifice themselves, no, for Para sa bayan. for the greater good, For no. the greater good. Ganyan, no. Ang mahalaga lang hanapin. Ang kuwan ko kasi, build it and they will come. Right. No, but build it first. No, build it first, no. Kaya yun, tingin ko yes and no. Malaki yung kanyang problema, weaken siya dramatically, pero the powers of the presidency is huge. No, you have to scale up, level up to the challenge, the crisis, and lead. No, lead. Before we go to the next episode, patapos na tayo sa episode na yan. Because next episode, I want to talk more about the Dutertes and then the centrist forces or the pink forces. Who are the natural allies for the president at this point in time? Because internationally, I can say the US, Japan, the West is invested in this administration. They don't want the return of Dutertes. They don't want chaos. Philippines is a frontline state. Next year, ASEAN chair tayo. Many in the business sector, despite all of their yung mga kanilang mga issues, including some folks from the Makati Business Club and others, welcome the more statesman-like, the more predictable kind of policy signaling from this administration, and some of the good technocratic members we have in this administration. Is the civil society a potential ally for BBM, at least from a tactical point of view? Do you think the civil society seeking good governance reform could be an ally of the president? Or kind of a critical collaborative ally, if I can put it that way. How do you see that? Like, kasi alam natin sinong kalaban ni BBM eh. Pero ano yung, pag magpo-political map ka, sino mga potential allies niya, whether temporarily, tactically, or more substantively, which could create a coalition for change in the next 2 years before we go to the 2028 elections? Well, dalawang level yan eh. Meron kang mga civil society, including the Catholic Church, Right. na very critical sa gobyerno, pero at the same time, don't want to throw the baby with the bathwater. Right. Ibig sabihin, will defend the constitutional order. And the constitutional order is represented by the government, no matter how imperfect. So, but that could change overnight. Pero for now, no, civil society is defending the constitutional order. At least most of civil society. Right. No? So, gamitin mo yun. But you have to deliver the goods. Right. Yung mga Bring home the bacon. yung mga advocacies, yung mga ganyan, anti-dynasty, transparency, accountability, etc. Kailangan mo i-deliver. Pero And these are- marunong ka naman mag-silent, di ba? Alam ko, hindi ka techie, pero pwede mo naman siguro isa. At ito yung mga low-hanging fruits, no? Yan ang low-hanging fruit, Yeah, silent mo. Nagkuha ka lang naman, ping-ping. Ayan tayo, Sir Ron. So, Alam yun, ko importante ka, hinahanap Nata-divert ka. ka kasi yung attention mo. So, kailangan gawin niya yun. No? Ibang usapin yung hahatakin niya mismo sa gobyerno niya. Right. No? Pwede manggaling yan mismo inside. No? Hanapin mo yung matitino na hindi tainted by corruption. Correct. Ikalawa, kunin mo yung mga pumasok na sa previous government. So they don't have to reinvent the wheel. No? Na gustong tumulong para baguhin yung sistema. Pero kailangan ipakita mo na gusto mong ayusin yung sistema. Hindi papasok yung mga yan kung tingin nila ay house show lang o kaya ay Performative. performative lang. So kailangan mo ipakita. Yung burden na sa'yo eh. Na ipakita mo na seryoso ka doon sa mahiya naman kayo campaign. Sa ngayon, ang nakikita ng mga tao ay parang hindi ka seryoso. Di ba? Kaya kinakailangan mong baguhin yon substantially. No? So you can get people from inside and outside. At yung outside, pwede mong kunin dun sa mga may karanasan na sa gobyerno. No?
Na hindi Ronald Llamas yung pangalan. Ay, hindi. Kwan yun eh. Lone Ranger yun eh. No? Case of death yata si Ronald Llamas. Daming eh. kaaway nun eh. Baka Yeah. madagdag pa sa mga kaaway mo eh. No? Ayun nga Yung eh. mga Richard Haydarian, huwag mo na kunin yan. No? Diyan na Lalo lang- hindi kayo maimbita sa mga Christmas party. Parang wala pa akong invitation. Diyan na lang Patapos sa- na ang taon. Andito na po ako sa Pilipinas if you wanna invite me. Pero marami dyan ang mga tahimik lang. Oh, yan. No? Na magaling, na maayos. Observe, na magaling. Correct. Diba? Hindi katulad natin. Oh, na marami maingay. dyan magagaling na economists, Correct. no? Marami dyan magagaling na mga bureaucrats, Correct. no? Technocrats, Marami dyan yeah. magagaling na engineer. Halimbawa, si Ombudsman Boying Remulla, nagulat siya. 500 new lawyers ang nag-a-apply sa Ombudsman. Interesting. No? Ang opening nila is 100. Willing silang mag-take ng 200. Ibig sabihin, maraming mga nagigising ngayon lalo In na sa fairness. kabataan na gustong Willing tumulong. oo. No? Pero kailangan patunayan mo na seryoso ka. Ang tingin nila, seryoso si Boying Remulla. Yeah. Kaya doon sila pumupunta. Well, one of my students is now spokesman ng DOJ. So I can see, these are good students of mine back in the day Yes. in Ateneo. So I can see Yes. many good-hearted, smart people going there. hindi good yung kanilang professors. No? Well, hindi naman isa lang yung professor nila. On that on that note, let's just say on that note, let's end this episode before we get into more trouble. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin ang the other side of the equation, aka the Dutertes, and how should the third forces position themselves within. Maraming salamat sa Ronald for whatever you were doing to me a while ago. Thank you very much.